Alikabok at pawis. Yan ang unang sumalubong kay Elena o Ellie Ramirez. Nang bumaba siya mula sa lumang jeep na naghatid sa kanya sa San Isidro. Isang tahimik na baryo kung saan matatagpuan ang simpleng buhay na gusto niyang takasan. Dati, bihira lang siyang bumalik dito. Para sa kanya, ang lugar na ito ay isa lang probinsya. Isang mundo na hindi niya kailanman pinangarap na maging bahagi ng kanyang buhay. Pero ngayon, napilitan siyang bumalik. Wala na siyang pera, wala na siyang ibang matakbuhan. Nakita niya ang isang payak na kubo sa di kalayuan at sa ilalim ng tirik na araw, may isang lalaking nakayuko sa bukirin, abala sa paggapas ng palay. Sunog ang balat nito sa araw, batak ang braso, at may pawis na bumabagsak mula sa kanyang noo patungo sa nakalislis niyang lumang kamiseta. Si Rafael Montesilo, ang kanyang stepfather, ngunit isang estrangherong hindi niya kailanman tinanggap sa kanyang buhay. Tumuwid ito ng tayo at pinunasan ng pawis gamit ang bisig. Nang tumingin ito kay Ellie, parang sandali itong natigilan. Hindi niya alam kung dahil ba sa pagkagulat o dahil hindi lang nito naaasahan ang bigla niyang pagdating. Hindi ko alam na darating ka. Malamig nitong sabi. Mababa at matigas ang tinig nito. Tila hindi sanay sa mahabang usapan. Napakagatlabi si Ellie. Hindi niya rin gusto ang tono ni Rafael. Lalo na ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Parang binabasa niya mula ulo hanggang paa na parang tinitimbang kung may karapatan ba siyang bumalik sa lugar na ito. Wala na akong ibang mapuntahan, sagot niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Nakita niyang bumuntong hininga si Rafael at tumango. Ang nanay mo, susunod na lang. Walang ibang sinabi si Rafael. Inabot lang nito ang lumang bayong sa gilid at saka tumalikod. Naglakad pabalik sa kubo. Halika na, wala namang magbabago sa pagtayo mo dyan. Napakunot ang noo ni Ellie na hindi man lang siya inabutan ng kamay nito o inalok ng tulong. Pero wala na rin siyang nagawa kundi ang sundan nito. Dala ang maleta niyang puno ng dating marangyang buhay na ngayon wala nang halaga sa bayang ito. At habang pinagmamasdan ang matikas at basang pawis sa likuran ni Rafael, hindi niya maiwasang mapansin. Parang mas naging matipuno ito mula nang huli silang magkita. Maingay ang paghuni ng mga kuliglig sa paligid nang pumasok si Ellie sa munting kubo ni Rafael. Maliit lang ito, isang kwarto, isang lumang kusina at isang sala na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at kawayan. Wala itong marangyang muebles o kahit anong dekorasyon, maliban sa mga lumang gamit na halatang pinaglumaan ng panahon. Hindi ito ang tahanang kinalakhan niya. Malayo ito sa buhay niya sa Maynila, kung saan sanay siya sa malalambot na kutsyon, aircon at maluwang na espasyo. Ngunit ngayon, ito ang kanyang magiging bagong mundo. Nakita niya si Rafael sa may lutuan. Tahimik na pinapaypayan ang maliit na ulingan habang niluluto ang hapunan. Amoy na amoy ni Ellie ang usok ng nilulutong isda. Hinaluan ng amoy ng pawis at lupa. Isang amoy na bumalot sa kanya. Nagpaparamdam na talagang wala na siyang ibang matatakbuhan pa. Akin na yung maleta mo. Napalingon siya kay Rafael na ngayon nakatingin sa kanya. Malalim ang mga mata nito. Parang laging may iniisip. Matikas ang panga. At kahit halatang pagod ito sa maghapong pagtatrabaho, hindi nawawala ang tikas sa katawan nito. Hindi na, kaya ko na to, sagot ni Ellie. Tinatago ang inis sa kanyang boses. Hindi na siya pinilit ni Rafael. Tahimik itong bumalik sa pagluluto. Habang siya naman, naghanap ng pwedeng mauupuan. Wala siyang choice, kundi ang lumang bangkong gawa sa kahoy at nang maupo siya, tsaka lang niya naramdaman ang hapdi sa kanyang mga binti. Hindi na siya sanay sa ganitong klaseng paglalakbay. Napansin ito ni Rafael.
Hindi ka tatagal dito kung ganyan ka kahina. Hindi man lang ito tumingin sa kanya. Excuse me? Tinaasan siya ng kilay ni Ellie. Wala ka pang isang araw dito, pero reklamo na agad ang katawan mo. Napasinghap si Ellie. Napahawak siya sa kanyang binti, tsaka tumingin ng masama kay Rafael. Hindi ako mahina, okay? Hindi lang ako sanay. Sa unang pagkakataon, napangiti si Rafael. Isang matipid na ngiti na halos hindi niya makita sa mukha nito noon. Yun din yun. Lalong uminit ang dugo ni Ellie. Ang walang ya. Bago pa siya makasagot, inilapag na ni Rafael ang isang mangkok ng kanin at pinirito nitong isda sa mesa. Kumain ka na. Nag-atubili siya. Sanay siya sa steak at pasta, hindi sa tuyo at kanin. Ngunit sa gutom na nararamdaman niya, wala na siyang nagawa kundi kunin ang kutsara at magsimulang kumain. Tahimik nilang pinagsaluhan ng pagkain sa ilalim ng dim na ilaw ng gasera. Walang imikan. Ang tanging naririnig lang ay ang tunog ng mga pinggan at ang mahihinang hinga ni Rafael. Matapos ang hapunan, agad itong tumayo at nagsimulang ligpitin ang pinagkainan. Pinagmasdan ito ni Ellie habang nakatalikod. Ang galaw ng matigas nitong bisig habang hinuhugasan ng mga plato. Ang pagtaas-baba ng dibdib nito sa bawat buntong hininga. Doon niya lang napansin. Ang katawan ng kanyang stepfather ay hindi tulad ng mga lalaking nakasanayan niya sa Maynila. Hindi ito pinakinis ng gym o pinalambot ng marangyang buhay. Ang bawat kalamnan nito, bunga ng tunay na trabaho, pawis, pagod at sakripisyo. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagiinit ba ang mukha niya? O masyado lang talagang mainit ang gabi sa probinsya? Pinilig niya ang ulo. Ano bang iniisip niya? Wala kang silid dito. Biglang sabi ni Rafael, putol sa kanyang pag-iisip. Napakunot ang noo ni Ellie. Ano? Isang kwarto lang ang kubo. Dati dyan natutulog ang nanay mo pero ngayon ikaw na ang gagamit niyan. Ano? Saan ka matutulog? Sa sala. Walang emosyong sagot ni Rafael. Sanay naman ako matulog sa banig. Hindi alam ni Ellie kung bakit, pero may kung anong bumara sa kanyang lalamunan sa sinabi nito. Sa isang maliit na kubo, magkasama silang dalawa sa ilalim ng iisang bubong. Isang lalaking hindi niya lubusang kakilala, ngunit unti-unti niyang napapansin sa paraang hindi dapat. Nang lumalim ang gabi, natagpuan niya ang sarili niyang nakahiga sa kama pero hindi dalawin ng antok. Sa labas ng kanyang silid, tanaw niya ang mahinang ilaw ng gasera sa sala at ang figura ni Rafael na nakahiga sa banig. Walang pang itaas, kita ang matigas na dibdib at balikat na binabad ng araw at trabaho. Napalunok si Ellie. Ito na ang simula ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na magbabago sa kanya at sa paraang hindi pa niya lubos na nauunawaan. Kahit pagod si Ellie sa mahabang biyahe, hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Ang lumang kutsyon ay matigas sa likod niya. Malayo sa malalambot na kama sa kondo na dati niyang tinutuluyan. Bukod pa doon, ramdam niya ang init ng gabi, lalo na't walang aircon o kahit ventilador. Tanging ang maliit na bintana lang ang nagsisilbing tagas ng hangin. Pero hindi lang init ng panahon ang gumugulo sa kanya. Sa manipis na dingding na naghihiwalay sa kanyang silid at sa sala, alam niyang nandoon si Rafael, nakahiga sa malamig na sahig, walang unan at walang kumot. Hindi niya alam kung bakit, pero may kung anong bumabagabag sa kanya sa tuwing may isip niya iyon. Bakit ako naawa? Hindi ko naman siya inanyayahang maging stepfather ko. Pinilit niyang ipikit ang mga mata, pilit hinahanap ang antok. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya mapigilan ang sarili niyang makinig. Sa labas ng kanyang silid, mahihinang tunog ang naririnig niya. Ang marahang paggalaw ni Rafael sa kanyang banig, ang mabibigat nitong paghinga. Sa bawat tunog, mas lalong tumitindi ang pagiging aware niya
sa presensya ng lalaki. At nang sa hindi inaasahang pagkakataon, bahagyang lumangit-ngit ang sahig, hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Tahimik siyang lumapit sa siwang ng pinto at bahagyang sinilip ang sala. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gasera, nakita niya ang nakahigang figura ni Rafael. Walang pang itaas, kita ang matikas na dibdib at ang bahagyang pagtaas-baba ng kanyang tiyan sa bawat paghinga. Napako si Ellie sa kinatatayuan niya. Nang hindi sinasadya, dumapo ang tingin niya sa matipunong katawan ni Rafael, sa matigas nitong braso, at sa pawis na dumadaloy dito. Isang uri ng init ang unti-unting gumapang sa kanyang balat. Isang kakaibang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Napasinghap siya at agad na umatras, halos mabuwal sa kama. Ano bang iniisip ko? Mahigpit niyang hinawakan ng kumot at itinakip sa mukha niya. Para bang kaya nitong itago ang nakakabaliw na nararamdaman niya kanina. Hindi pwede to. Stepfather niya si Rafael. Hindi niya dapat iniisip ang ganitong bagay. Pero kahit anong pilit niyang kalimutan ang nakita, hindi mawala sa isip niya ang imahe ng lalaki. Ang bawat hibla ng pawis sa kanyang balat, ang mabigat nitong paghinga, at ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa na tila puno ng isang bagay na hindi niya pa kayang pangalanan. At doon niya lang napagtanto ang isang bagay. Si Rafael Montecillo ay isang lalaking hindi niya dapat pag-isipan ng ganitong bagay. Ngunit bakit parang hindi niya kayang pigilan ng sarili? Maaga pa lang, nagising si Ellie sa malakas na tunog ng manok sa labas. Napabalikwa siya sa kama. Hindi sanay sa ingay na iyon. Sa Maynila, sanay siya sa alarm clock at tunog ng sasakyan. Pero dito sa baryo, tila ang mismong kalikasan ang pumipilit sa kanya na bumangon. Napatingin siya sa paligid. Sandali niyang nakalimutan kung nasaan siya. Pero nang bumalik sa kanyang alaala ang nangyari kagabi, ang nakita niya kay Rafael sa sala, ang hindi niya maipaliwanag na naramdaman, agad niyang inalog ang ulo. Kalukuhan, wala yun, hindi ko na dapat iniisip yun. Tumayo siya at lumabas ng kwarto. At doon niya naamoy ang mabangong halimuyak ng kape. Napansin niyang bukas na ang pinto ng kubo at sa labas nakita niya si Rafael. May hawak na tinapay habang umiinom ng kape sa ilalim ng puno. Napakurap si Ellie. Ano ba to? Lagi na lang hindi nagsusuot ng pang-itaas. Parang alam ni Rafael na pinagmamasdan siya dahil bigla itong lumingon sa kanyang direksyon. Gising ka na. Agad siyang umiwas ng tingin. Dahil sa ingay ng mga manok mo. Bahagyang napangisi si Rafael bago muling sumimsim ng kape. Masasanay ka rin. Lumapit siya sa lamesa at kinuha ang isang tasa ng kape. Tsaka umupo sa harapan ng lalaki. Tahimik lang siya. Pinagmamasdan ng malawak na bukirin sa kanilang paligid. Ang tahimik ng lugar na ito. Sobrang iba sa buhay niya noon. Napansin niyang nakatingin sa kanya si Rafael. Anong balak mo ngayon? Napataas siya ng kilay. Anong ibig mong sabihin? Habang nandito ka, hindi ka naman siguro magpapakain lang ng libre, hindi ba? Naningkit ang mata niya. Ano? Gusto mong magtrabaho ako? Depende sa'yo. Inubos ni Rafael ang kape bago dahan-dahang tumayo. Pero kung gusto mong manatili rito, matuto kang gawin ang ginagawa namin dito sa bukid. Napatawa siya ng mapait. At anong gusto mong gawin ko? Mag-araro? Magtanim? Lumapit si Rafael sa kanya. Nakatukod ang kamay sa lamesa. Masyadong malapit. Pwede. Sagot nito, walang emosyon sa boses. O kaya magluto, mag-igib ng tubig, mag-alaga ng mga manok. Yung mga bagay na hindi mo ginagawa sa syudad. Napasinghap si Ellie. Hindi niya inaakalang seryoso ito. Ako? Magtatrabaho sa bukid? No way! Pero nang makita niya ang ekspresyon ni Rafael, parang hinihintay siyang sumuko, bigla siyang nagkaroon ng kakaibang determinasyon.
Ayaw niyang bigyan ito ng dahilan para kutyain siya. Sige, tignan natin kung hanggang saan ko kaya. Matapang niyang sagot. Nakita niyang bahagyang umiti si Rafael. Tila natutuwa sa hamon. Ayos, sumunod ka sa akin. At sa umagang yun, nagsimula ang kanyang unang araw sa bukid, kasama ang lalaking unti-unti niyang nakikilala at marahil unti-unti ring gumugulo sa kanyang isipan. Ang araw ay nakatirik sa langit at kahit umaga pa lang, ramdam na niya ang lagkit ng pawis sa kanyang balat. Pinapanood niya si Rafael habang hinahalukay ang lupa gamit ang pala. Napakadali para rito. Para bang likas na sa kanya ang ganitong gawain. Hawak, sabi nito, iniaabot sa kanya ang pala. Ano? Ikaw naman. Napangiwi si Ellie. Hindi niya akalaing talagang isasama siya sa trabaho sa bukid. Pero ayaw niyang magpatalo, lalo na kay Rafael. Kaya kahit nag-aalinlangan, kinuha niya ang pala. Pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Napansin ni Rafael ang kanyang pag-aalangan, kaya lumapit ito sa likuran niya. Ganito, anito at bago pa siya makapagprotesta, hinawakan nito ang kanyang kamay mula sa likod. Nanlaki ang mata niya. Dumikit ang matigas na dibdib ni Rafael sa kanyang likod at ramdam niya ang init ng katawan nito. Parang nag-aapoy sa ilalim ng araw. Ang magaspang nitong kamay ay nasa ibabaw ng kanya. Ginagabayan siya kung paano hawakan ng pala ng tama. Mas maganda kung hawakan mo ng mahigpit. Anitong malapit sa kanyang tenga. Napasinghap si Ellie. Masyadong malapit. Ramdam niya ang hininga nito sa gilid ng kanyang leeg. At ang natural nitong amoy pawis at lupa. Pero may kung anong lalaking halimuyak na biglang bumalot sa kanyang ulirat. Ano ba to? Bakit parang nagiinit ang katawan ko? Ngayon naman, idiin mo ng paa mo ang pala. Aniya pero hindi niya yata narinig ang sinabi nito dahil ang atensyon niya ay nasa kanilang pagkakadikit. Gusto niyang lumayo o baka gusto lang niyang isipin na gusto niyang lumayo. Nang maramdaman niyang naghihintay ito ng reaksyon mula sa kanya, agad niyang iniwas ang tingin. Alam ko na, kaya ko na to. Binitiwan siya ni Rafael at umiling na may bahagyang ngiti. Sige, tignan natin. At nang tuluyan na itong lumayo, tsaka lang niya napansing humihingal siya ng bahagya. Hindi dahil sa init ng araw, kundi dahil sa init ng katawan nilang sandaling nagdikit. At iyon ang unang beses na napansin ni Ellie na masyadong mapanganib ang presensya ni Rafael sa kanya. Isang panganib na hindi niya alam kung gusto ba niyang iwasan o tuluyang pasukin. Mabilis na lumipas ang araw at halos hindi na namalayan ni Ellie kung gaano siya napagod. Hindi biro ang magtrabaho sa bukid. Pakiramdam niya, lahat ng masiselang bahagi ng katawan niya may dumikit ng dumi o pawis. Kaya nang dumilim ang paligid, agad siyang nagdesisyong maligo sa poso sa likod ng bahay. Pero may isang problema. Wala siyang ekstrang damit. Tinignan niya ang manipis na damit na suot niya. Halos dikit na sa balat dahil sa pawis. Kailangan kong maglaba bukas. Bulong niya sa sarili. Nag-igib siya ng tubig mula sa poso. Sinisimulan ng basain ang kanyang mga balikat. Mabilis ang ginaw ng tubig sa kanyang balat. Pero pakiramdam niya, para pa rin siyang naiinitan. Hindi niya napansing may papalapit. Ellie, napalingon siya at sa kanyang gulat, naroon si Rafael. May tuwalyang nakasukbit sa balikat, mukhang balak ding maligo. Ano ba? Bakit ka nandito? Napataas ng kilay ang lalaki. Puso to, lahat ng tao rito dito naliligo. Napalunok siya. Pilit niyang nanatiling kalmado, pero pakiramdam niya para siyang binuhusan ng mas malamig pang tubig sa presensya ng lalaking ito. Ang ilaw mula sa gasera ay bahagyang tumama sa katawan ni Rafael. Inilalantad ang matitigas nitong dibdib at bisig. At sa di niya maipaliwanag na dahilan, hindi niya magawang alisin ang tingin niya rito. Kung tapos ka na ako naman, anitong walang kaalam-alam sa gulong na nasa isip niya.
Nagpalinga-linga si Ellie. Hindi alam kung paano lalabas sa sitwasyong to. Ako muna, sabi niya at dali-daling binalikan ang tubig sa timba. Pero sa pagmamadali niyang lumapit, nadulas siya sa putik. Sa isang iglap lang, nawalan siya ng balanse. At bago pa siya bumagsak sa lupa, isang malakas na bisig ang mabilis na humawak sa kanyang bewang. Pagmulat ng kanyang mata, nakadikit siya kay Rafael. Ang kanyang mga kamay nakapatong sa dibdib nito habang ang malalakas nitong braso mahigpit na nakapulupot sa katawan niya. Ramdam niya ang init kahit malamig ang tubig sa paligid. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Tila bumagal ang oras. Ang malalim na mga mata ni Rafael na nakatitig sa kanya. Puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Ang hininga nila ay naghalo sa malamig na hangin ng gabi. At sa pagitan ng katahimikan, may kung anong bagay ang dumaan sa kanilang pagitan. Isang bagay na hindi na nila maitatanggi. Si Ellie ang unang bumitaw. Nanginginig ang kamay ng marahang itulak niya ang lalaki. Kaya ko na. Anyang hindi makatingin ng diretso. Sandaling natigilan si Rafael bago tuluyang bumitiw. Pero bago ito lumayo, dumaan ang hintuturo nito sa tagiliran ng kanyang bewang. Isang mahina, ngunit nakakakuryenteng haplos. Nanlaki ang mata ni Ellie. Alam niyang naramdaman din ito ni Rafael. Pero hindi ito nagsalita. Tahimik lang na lumayo. Iniwan siyang gulo-gulo ang isip at bumibilis ang tibok ng puso. At sa gabing yun, kahit anong gawin niya, hindi niya malimutan ang pakiramdam ng bisig ni Rafael sa katawan niya at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Kinabukasan, kahit anong gawin ni Ellie, hindi niya magawang alisin sa isip ang nangyari kagabi. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang init ng katawan ni Rafael, ang mahigpit nitong bisig sa kanyang bewang at ang haplos nitong dumaan sa kanyang balat bago ito lumayo. Hoy Ellie! Napapitlag siya nang biglang lumitaw si Rafael sa harapan niya. Nasa gilid siya ng kubo, naglalaban ng damit sa batya. Pero sa sobrang lalim ng iniisip niya, hindi niya na malayang nakalapit na pala ito. Ano? Tanong niya ulit, pilit iniiwas ang tingin. Napansin niyang nakataas ang isang kilay ng lalaki, para bang natatawa sa kanya. Parang malalim ang iniisip mo ha. May problema ba? Ha? Wala. Anong kailangan mo? Napabilis ang pagkukusot niya ng damit. Tulungan mo ko. Bakit ako? May gusto kang matutunan, hindi ba? Hindi na siya hinintay nitong sumagot. Hinila na lang ang kanyang kamay. Hoy, Rafael! Wala na siyang nagawa nang igiya siya nito patungo sa likod ng kubo kung saan nakatambak ang mga panggatong. Sa gitna ng bunton ng kahoy, may isang tabla na halatang bagong putol. Ikaw ang bahala rito, sabi ni Rafael. Tinapik ang kahoy. Ano? Gusto mong maghati ako ng panggatong? Ayaw mo? Gusto ko pero paano? Kinuha ni Rafael ang itak sa gilid at iniaabot sa kanya. Ganito lang yan. Pero nang akmang tatanggapin niya ang itak, dumulas ito sa kamay niya. Napadilat siya. Natakot na baka mahulog ang matalim na bagay, kaya napaatras siya. Pero sa maling desisyon, nawalan siya ng balanse at halos bumagsak. Mabuti na lang, mabilis siyang sinalo ni Rafael. Napasinghap si Ellie nang maramdaman niya ang mainit na katawan nito sa likuran niya. Ang isang braso nito nakapulupot sa kanyang bewang, habang ang isa naman mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Dumikit ang katawan niya rito. Napakapit siya sa bisig ni Rafael. Ramdam ang matigas nitong muscle sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang kanyang likod nakasandal sa dibdib nito. At sa isang iglap, naalala niya ang eksena kagabi, ang kanilang pagkakadikit sa ilalim ng malamlam na ilaw. Hindi agad gumalaw si Rafael, para bang nagulat din ito sa kanilang posisyon. Tahimik, napakabilis ng tibok ng puso ni Ellie. Hindi niya alam kung sa kanya ba iyon o kay Rafael.
hanggang sa maramdaman niya ang malamig na dulo ng itak na dumaan sa kanyang daliri. Napasinghap siya. Ang kamay ko! Mabilis na binitiwan ni Rafael ang hawak niyang itak at hinila ang kamay niya upang tingnan. Putik, nasugat ka. Tinignan ni Ellie ang kanyang palad. May manipis na hiwa sa gilid ng kanyang daliri. Hindi malalim pero dumudugo. Bago siya makapagsalita, hinawakan ni Rafael ang kamay niya at ipinasok nito ang daliri niya sa sariling bibig. Nanlaki ang mata ni Ellie. Napakagat siya sa labi nang maramdaman ng mainit at basang dila nito na dumaan sa kanyang daliri. Hinigop ang dugo na dumaloy mula sa sugat. Bahagyang nanginig ang kanyang tuhod. Rafael, pero hindi ito bumitaw. Ilang saglit pa bago nito tuluyang inilayo ang kanyang daliri at nang tumingala ito sa kanya, may kakaibang ekspresyon sa mga mata nito. Parang nagpipigil. Tila pareho silang natauhan. Mabilis na lumayo si Rafael at tumikhim. Dapat malinis ang sugat para hindi lumala. Mukhang kalmado pero hindi siya makasigurado. Napakurap si Ellie. Halos hindi makahinga. Hindi niya alam kung mas nag-aalalang bumuka ang sugat niya o ang init na nararamdaman niya sa ginawa ni Rafael. Lumipas ang maghapon pero hindi mawala sa isip ni Ellie ang ginawa ni Rafael. Bakit nito isinubo ang daliri niya? Alam niyang praktikal na rason lang ang dahilan para mahinto ang pagdurugo. Pero hindi niya maialis ang init na dulot ng ginawa nito sa kanya. Hanggang ngayong gabi habang nakahiga sa papag, hindi siya mapakali. Nakakainis, bakit ko hindi matanggal sa isip yun? Napabuntong hininga siya. Mainit ang paligid. Kaya naman, nagdesisyon siyang lumabas ng kubo para makalanghap ng sariwang hangin. Doon niya napansing may ilaw pa rin sa kabilang dulo ng kubo. Ang maliit na kumalig kung saan nag-iimbak ng palay. Gising pa si Rafael. Naglakad siya papunta roon at nang sumilip siya sa loob, nakita niyang nakaupo ito sa isang sako ng bigas. Walang pang itaas gaya ng nakasanayan. Hawak nito ang isang bote ng lambanog, mukhang may iniisip. Hoy, tawag niya rito. Napalingon si Rafael, bahagyang nagulat nang siya ay makita. Bakit gising ka pa? Lumapit siya pero nagdalawang isip kung dapat ba siyang pumasok sa loob. Mainit sa loob, hindi ako makatulog. Tikman mo to, sabi ni Rafael. Itinaas ang bote. Hindi ako umiinom. Tikman mo lang pang patulog. Nagdadalawang isip man, inabot niya ang bote at dahan-dahang tinikman ng likido. Ilang segundo lang, agad niyang iniluwa ang ininom. Ang alat! Ang pait! Sinayang mo. Napangisi si Rafael. Sinayang mo mukha mo. Iritadong sagot niya. Pinupunasan ng labi. Pero sa kilos niyang yun, biglang hinawakan ni Rafael ang kanyang baba. Napapitlag si Ellie. Teka, at bago pa siya makapagtanong, inalis ni Rafael ang hinalaki niya sa gilid ng labi niya, kung saan may natirang patak ng lambanog. Nanigas ang buong katawan niya. Hindi siya makagalaw. Ramdam niya ang gaspang ng daliri nito sa kanyang balat. Isang simpleng haplos pero parang dumaan ang kuryente sa buong katawan niya. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Masyadong malapit. Parang may hinihintay si Rafael. Hindi siya makasiguro kung ano. Kung sagot ba, kung reaksyon, o kung gusto lang nitong takamin siya sa hindi maipaliwanag na tensyon sa kanilang pagitan. Ano ba to? Bakit parang ang init? Napansin yata ni Rafael ang paghinga niya ng bumibilis, kaya bigla itong umatras at napatingin sa ibang direksyon. Bumalik ka na sa kubo. Alam niyang dapat siyang sumunod, pero hindi niya magawang gumalaw agad. Para siyang tinukso at iniwang bitin. At doon lang niya naunawaan, hindi lang siyang nakakaramdam ng tensyon, si Rafael din. Kinabukasan, abala si Ellie sa paggawa ng almusal, habang si Rafael ay nasa labas. Tinatapos ang pag-ayos ng pilapil sa palayan. Niiwasan niyang lumabas para hindi sila magkasalubong.
Pero parang sinadya ng pagkakataon dahil nang matapos siyang magluto, biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Rafael. Sakto, sabi nito, tumungo sa lamesa. Basa ng pawis ang katawan, kaya kumuha ito ng tuwalya at ipinahid sa kanyang batok. Mabilis na iniwas ni Ellie ang tingin. Pero nang akmang dadaan siya para kunin ang mga plato, saktong tumayo rin si Rafael at nagkasalubong sila sa makipot na espasyo sa pagitan ng lamesa at bangko. Dumikit ang katawan nila. Napasingap si Ellie nang maramdaman ng mainit at basang dibdib ni Rafael na dumikit sa kanyang balikat. Ramdam na ramdam niya ang init ng balat nito. Parang napako sa kinatatayuan si Rafael. Hindi to agad gumalaw. Hindi alam ni Ellie kung lalayo ba siya o magpapatuloy sa pagdaan. Pero sa sikip ng espasyo, wala siyang choice kundi idiin ang katawan niya sa kanya para makalusot. At doon niya naramdaman ang bahagyang pagbilis ng hininga ni Rafael. Ang hininga nito ay tumama sa kanyang sentido. Malalim, mabigat, parang pinipigilan ng sarili. Mas lumalim pa ang tensyon nang subukan ni Ellie na dumaan, pero aksidente niyang ipinatong ang kamay niya sa matigas nitong tiyan. Isang sandaling pagdikit na parang nagpaputok ng kuryente sa kanilang pagitan. Bigla siyang napatingin kay Rafael. Nakita niya ang bahagyang pag-igting ng panga nito, ang naninigas nitong braso na parang gustong umiwas, pero nananatili pa rin sa tabi niya. Nagtagalang saglit na yun. Mainit, malapit, mapanganib. Sa sobrang kaba ni Ellie, napadula siya at sa isang iglap, napahawak siya sa balikat ni Rafael upang hindi tuluyang bumagsak. Pero ang pagbalansi niya ang siyang naglapit lalo sa kanilang katawan. Ramdam na ramdam niya ang tibok ng puso nito o baka tibok niya mismo. Napakapit si Rafael sa kanyang bewang. Mahigpit. Halos parang gusto siyang alalayan pero hindi niya binitiwan agad. Ellie, hindi niya alam kung anong ibig nitong sabihin, pero ang tono ng boses nito, mababa, bahagyang paus at puno ng pagpipigil, ay nagdala ng kakaibang kiliti sa kanyang balat. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at tuluyang lumayo. Ako na lang ang kukuha ng plato. Anya, halos hindi makatingin sa kanya. Walang imik si Rafael, pero ramdam ni Ellie ang titig nito. Sinusundan ang bawat galaw niya. Tulad ng isang lalaking tinutukso ng isang bagay na hindi niya dapat pagnasaan. Nang gabing yun, hindi mapakali si Ellie. Mula pa kaninang umaga pakiramdam niya. Nagiinit pa rin ang kanyang balat sa bawat pagdikit nila ni Rafael. Kahit anong pilit niyang iwaksi ito sa isip, bumabalik pa rin sa kanya ang pakiramdam ng bagay na iyon. Ang malalim nitong hininga malapit sa kanyang tenga at ang mahigpit na hawak nito sa kanyang bewang. Napabuntong hininga siya. Ano bang nangyayari sa kanya? Gusto niyang bumangon at lumabas para magpalamig, pero natatakot siya na baka andoon si Rafael. Baka hindi niya kayanin ang presensya nito ngayon. Pero nang lumabas siya ng kubo para uminom ng tubig, nagulat siya nang makita si Rafael na nakaupo sa bangko, tahimik na nakatanaw sa dilim. Nag-aalangan siyang lumapit pero napatingin ito sa kanya. Bakit gising ka pa? Mainit sa loob, sagot niya na halos pabulong. Tumango lang si Rafael at bumalik sa panonood ng kadiliman. Gusto niyang umalis pero parang may humihila sa kanya para manatili. Parang parehong bagay ang tumutulak sa kanila palayo at naglalapit sa kanila hanggang sa may dumaan na malamig na hangin at sa gulat napapitlag siya at aksidenteng napahawak sa braso ni Rafael. Nanigas silang dalawa. Mabilis niyang binawi ang kamay niya. Sorry, hindi agad sumagot si Rafael. Napalunok lang ito tsaka marahang tumango. Pumasok ka na. Hindi na siya nakipagtalo pero habang bumabalik siya sa loob ng kubo, ramdam pa rin niya ang mainit na pakiramdam ng braso nito sa kanyang palad. At sa unang pagkakataon, natakot siyang aminin sa sarili
na baka hindi lang siya ang nakakaramdam ng ganito. Maagang nagising si Ellie kinabukasan. Tulad ng nakasanayan, siya ang naghanda ng almusal habang si Rafael nasa labas at abala sa pagsasaka. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano kahirap ang trabaho nito. Mula umaga hanggang hapon, walang tigil sa bukid. Kahit pa madalas niyang iwasan ito, hindi niya maikakailang paghanga sa kasipagan nito. Habang nagluluto, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Rafael. Halatang pagod pero diretsong lumapit sa tapayan para uminom ng tubig. Nagkataong nasa tapat din ni Ellie ang tapayan, kaya nagsabay silang gumalaw. Nagkasalubong na naman sila sa makipot na espasyo. Hindi agad nakagalaw si Ellie. Nakatapat siya sa dibdib ni Rafael. At sa lapit nila, amoy na amoy niya ang pinaghalong pawis at natural nitong halimuyak. Mabilis siyang umatras, pero sa pagmamadali, nabangga niya ang tapayan. Napasinghap siya nang maramdaman ang pagbagsak nito sa kanyang likuran. Mabilis ang naging kilos ni Rafael. Hinawakan siya sa bewang at hinila palapit sa kanya. Muntik nang bumagsak ang tapayan, pero mas nagulat si Ellie nang mapagtantong nakadikit ang katawan niya kay Rafael. Mainit, matigas at nakakahilo. Hindi siya makagalaw, hindi rin gumalaw si Rafael. Napansin niyang bahagyang tumigas ang panga nito. Para bang pinipilit pigilan kung anumang nararamdaman. Pasensya na, mahina niyang sabi. Umiling lang si Rafael. Tiningnan ko lang kung mabibigatan ka sa pagluluto. Pero bakit parang siyang nahihirapan ngayon? Mabilis siyang lumayo at nagkunwaring abala sa niluluto. Hindi na nagsalita si Rafael. Tumalikod ito at lumabas ng bahay. Pero kahit wala na ito sa tabi niya, ramdam pa rin ni Ellie ang haplos ng kamay nito sa kanyang bewang at ang nakakabaliw na pakiramdam ng kanilang katawan na halos magdikit. Dumaan ang mga araw, pero may kakaibang pagbabago sa pagitan ni Ellie at Rafael. Hindi man nila inaamin, pareho na nilang napapansin ang madalas na pagdikit ng kanilang mga katawan at ang epekto nito sa kanila. Naging mas maingat si Ellie. Hindi na siya basta-basta lumalapit kay Rafael. Pero kahit anong iwas niya, parang may kung anong puwersang naglalapit sa kanila. At nangyari na naman ito isang hapon, habang inaayos niya ang mga pinatuyong palay sa loob ng kamalig. Dumating si Rafael, may dalang bagong sako. Hindi niya ito pinansin at nagtuloy lang sa pag-aayos. Pero nang akma siyang tatayo mula sa pag-upo sa sako ng palay, saktong dumaan si Rafael sa harap niya. Nabangga niya ito. Napapitlag siya at nawala ng balanse. Sa gulat, napahawak siya sa damit nito. Pero sa halip na makatayo ng maayos, napatumba siya, direkta sa katawan ni Rafael. Pareho silang natigilan. Napahawak si Rafael sa kanyang braso para siya'y alalayan. Pero sa lapit nila ngayon, halos magdikit na ang kanilang muka. Ramdam ni Ellie ang init ng katawan ni Rafael. Nakatingin ito sa kanya at sa kauna-unahang pagkakataon, hindi nito inalis agad ang tingin. Walang gustong gumalaw, walang gustong maunang bumitaw. Si Ellie ang unang bumasag ng katahimikan. Ayos lang ako. Mabilis na hinawi ni Rafael ang kamay niya at lumayo. Mag-iingat ka. Tumango lang siya pero kahit bumalik siya sa ginagawa niya, hindi niya marinig ang tunog ng paligid. Ang naririnig lang niya ay ang mabilis na pintig ng kanyang puso at sigurado siyang hindi lang siya ang nakakaramdam ng kakaiba. Simula nang mangyari ang insidente sa kamalig, naging mas mahirap para kay Ellie ang kumilos ng normal. Lagi niyang nararamdaman ang titig ni Rafael. Kahit pang simpleng bagay lang, kapag nag-aabot ng pagkain, kapag dumadaan sa makitid na espasyo ng kubo, o kahit sa mga pagkakataong nagkakasalubong lang sila sa bakuran, laging may sumisirit na init sa kanilang pagitan at alam niyang hindi lang siya ang nakakaramdam nito. Ngayong gabi, nagising siya dahil sa init. Lumabas siya ng kubo para makalanghap ng sariwang hangin. Laking gulat niya nang makita si Rafael na nakatayo malapit sa punong mangga, nakatingala sa langit na punong-puno ng bituin.
Hindi ka na naman makatulog? Tanong nito nang mapansin siya. Tumango siya at lumapit. Tahimik silang tumayo sa ilalim ng puno. Walang nagsasalita, pero ang presensya ng isa't isa ay masyadong malakas para baliwalain. Sa wakas, si Rafael ang bumasag ng katahimikan. Ellie, mahina ang boses nito pero ramdam niya ang bigat ng sasabihin. Lumingon siya rito at laking gulat niya nang bigla itong lumapit. Hindi niya inaasahan ang sunod na nangyari. Hinawakan siya nito sa muka. Marahang hinaplos ng hinlalaki ang gilid ng kanyang pisngi. Hindi siya nakagalaw. Parang hinihigop siya ng init na bumabalot sa kanilang dalawa. Tama ba to? Tanong niya. Halos isang bulong lang. Hindi sumagot si Rafael, pero ang sagot ay nasa mata nito. Dahil sa halip na magsalita, dahan-dahan itong inilapit ang mukha sa kanya at nang magdikit ang kanilang labi, hindi niya na nagawang umatras. Ang halik ay hindi marahas, hindi rin nagmamadali. Dahan-dahan, puno ng pag-aalinlangan pero hindi mapigilan. Ramdam ni Ellie ang init ng labing ni Rafael, ang paghinga nito na parang pinaglalabanan ng sarili. Hanggang sa tuluyan nitong bumigay, hinapit siya nito sa bewang, pinalapit pa sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang pamilyar na init ng balat nito, pero ngayon hindi na aksidente. Sumagot siya sa halik nito. Matagal niya nang gustong malasahan ng lalaking ito. Nang bumitaw sila, parehong habol ang hininga. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang dahilan para magkaila pa. Ellie, mahina pero madiin ang bulong ni Rafael. Nakakapit siya sa damit nito. Hindi niya alam kung paano sasagutin yun. Pero nang muli siya nitong halikan, hindi niya na kailangan pang mag-isip pa. At nang mga sandaling yun, tila sabik na sabik siya sa susunod na mangyayari. Handang-handa na siyang ialay ang lahat kay Rafael. At ilang sandali nga, matapos ng kanilang halikan, tinitigan muna siya ni Rafael na tila ba nagpapaalam. Hindi siya sumagot. Sa halip, siya ang unang gumawa ng bagay na talaga namang makakapaghatid sa dulo kay Rafael. Hindi makapaniwala si Rafael na gagawin nito ang bagay na iyon sa kanya. Hindi makapaniwala si Rafael na may ganoong side si Ellie. At ng mga sandaling yun, lasing na siya sa sobrang kasiyahan, dulot ng ginagawa ni Ellie. Ginagawa nito ang bagay na talaga namang makakapagpabaliw sa kanya. Nang may maramdaman, ay siya naman ang gumawa ng bagay na makakapaghatid din dito sa dulo. Wala nang makakapigil pa sa kanila. Ito na ang tamang oras para gawin nila ang bagay na matagal na nilang gustong gawin. Ngunit pinipigilan lang ang mga sarili. Pero sa mga oras na to, tila handa na ang kanilang mga katawan. Kaya naman ilang saglit pa, naroon na sila at ginagawa na ang bagay na parehas nilang mararating ang dulo. Hindi malaman ni Ellie kung saan ibabaling ang kanyang ulo nang umpisahan na nilang gawin ang bagay na iyon. Makikita sa mukha niya na tila masayang masaya. Dahil sa wakas, nagawa na nila ni Rafael ang bagay na iyon. Ganoon din naman si Rafael. Masayang masaya din ito dahil sa nangyayari. Ilang saglit pa, parehas nilang narating ang dulo. Pawisan at lupaypay ang mga katawan ng matapos. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, walang pag-aalinlangan nang tumingin si Ellie kay Rafael. Nagising siyang nakayakap ito sa kanya. At sa halip na matakot, pakiramdam niya ito ang tamang lugar para sa kanya. Wala silang binitiwang salita, pero nang haplusin ni Rafael ang pisngi niya at bigyan siya ng isang matamis na halik sa noo, alam niyang hindi lang ito isang panandali ang init. Ito ay isang bagay na matagal nang pinipigil at ngayon wala nang dahilan pa para iwasan. Lumipas ang ilang buwan, pero hindi na bumalik si Ellie sa pagiging mailap kay Rafael. Sa halip, unti-unti nilang natanggap na ang nararamdaman nila higit pa sa simpleng pagnanasa. Hindi ito madali. Alam nilang maraming huhusga sa kanila,
Isang amain at isang anak-anakan na hindi magkadugo pero lumaki ng magkasama. Pero hindi nila hinayaang sirain iyon ng panghuhusga ng iba. Isang gabi habang nakaupo sa harap ng bahay, nakatingin si Ellie sa malawak na palayan habang si Rafael naman tahimik na pinagmamasdan siya. Iniisip mo na naman ba ang sasabihin ng iba? Tanong ni Rafael. Hindi na, alam ko na kung anong gusto ko. Humawak si Rafael sa kanyang kamay at hinigpitan ng hawak. Minsan, hindi na kailangan ng salita. Masaya si Ellie, masaya siya sa piling ni Rafael. At ngayong wala nang dapat ikahiya, alam niyang wala nang pwedeng pumigil sa kanila. Sa ilalim ng langit na puno ng bituin, sa pagitan ng katahimikan ng palayan at malamig na simoy ng hangin, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na hindi lang pagnanasa kundi pangako. Pangako na hindi sila magtatago. Pangako na pipiliin ang isa't isa. Kahit kanino pa.